Ayon sa balita, may napakalaking pagbabago ang magaganap sa hanay ng Philippine Army. Ito ay ang pagpapalit ng kanilang artillery regiment upang maging artillery command. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng malinaw na direksyon ng Army, ang humakbang tungo sa mas agresibong kakayahan laban sa mga bagong banta sa lupa at himpapawid. Nilinaw ng Philippine Army na sa ilalim ng bagong command structure, hindi na lamang cannons at mortar ang makikita sa operasyon ng artillery, papasok na rin ang mga mas high-tech and medium-range air defense system at iba pang multi-domain assets sa bagong command na ito. Ito ay bahagi ng transition ng artillery mula sa simpleng field support noon tungo sa mas integrated at multi-domain defense na magfo-focus pati na rin sa pagprotekta laban sa aerial at maritime threats. Sa pag-build up ng artillery command na ito, sa air defense ng bansa, di may iwasang may ugnay ang balita noong nakaraang taon, inuulat noon sa ilang pahayagan, na luluwagan ng Japan ang kanilang defense export law, upang payagan na makapag-export ng mga defense equipments, sa mga kaaliadong bansa kabilang ang Pilipinas. Nagkaroon ng pag-uusap ang Japan at Pilipinas noon, sa posibleng pag-transfer ng ilang battery ng Type 03 Chusamkai medium-range surface-to-air missile system, sa Pilipinas. Ang Type 03 system, ay truck-mounted, na capable sa multi-track and attack sa mga target, gamit ang active phased array radar at solid propellant missiles. Ang pag-uusap tungkol sa posibleng transfer ng Type 03 Chusam sa Pilipinas ay bahagi ng mas malawak na cooperative relationship sa pagitan ng Japan at Pilipinas, lalo na matapos ang Reciprocal Access Agreement noong 2024 na nagbigay daan sa mas malawak na military cooperation at pagpapalitan ng impormasyon at kagamitan. Mas naging lethal ang Type 03 Chusamkai ngayon dahil ayon sa balita, ang Japan ay nagpaumpisa na ng mass production ng upgraded version nito, na mas pinahusay pa nila ang capability nito sa pag-neutralize ng mas sopistikadong aerial at ballistic threats. Sa kabilang banda, kasabay ng mga pagbabagong ito, ay ang interes din ng Philippine Army sa K-239 Chunmo ng South Korea, isang modular multiple launch rocket system, na isa sa mahigpit na karibal ng HIMARS rocket system ng Amerika. Ang K-239 Chunmo ay isang cutting-edge rocket artillery system na maaaring magsagawa ng iba't ibang operational roles dahil sa kakayahang gumamit ng iba-ibang uri ng guided rockets at tactical missiles. May kakayahan sa precision strike at saturation fire, depende sa kailangan ng Army. Ang Chunmo ay nakasakay sa isang missile launcher truck na may mabilis na mobility at malawak na firing envelope. Ang mga guided rockets nito ay maaaring umabot ng hanggang 160 kilometro, at sa adaptability nito, ay maaari ring gamitin ang iba pang munition types, para sa iba't ibang mission requirements. Ang acquisition ng ganitong uri ng MLRS, ay isang hakbang upang palakasin ang kakayahan ng Philippine Army, na maglunsad ng long-range precision fires, mula sa loob ng sariling teritoryo, isang mahalagang aspeto, sa archipelagic defense ng Pilipinas, laban sa maritime at land-based threats. Mayroon ding mga pag-request of informations ng Pilipinas, sa iba't ibang mga missile system ng ibang bansa. Sinasabing tinitingnan din, ang iba pang mixed artillery options, at medium-range air defense systems, para sa mas balanced mix ng kakayahan. Ito ay bahagi ng agenda ng Army, na magkaroon ng tinatawag, na modernized multifaceted artillery force. Ang pag-acquire ng mga ganitong missile system ay mangyayari di magtatagal, ayon sa Philippine Army. At habang wala pa ang mga air defense missile system, may nangyayaring bagong pag-uusap ng Amerika at Pilipinas. Kasama sa pinakabagong pag-uusap na ito, ay ang pag-deploy ng karagdagang mga advanced missile sa bansa, na nakapwesto sa mga strategic location. Bukod pa, ay sinasabing pati mga drone systems at anti-drone systems nila, ay i-deploy na din dito. Hindi pa sinasabi kung anong mga missile system ito, at kung gaano karami, ngunit ang malinaw, ay magbibigay ito ng malakas na deterrence ng ating bansa. Layunin ng mga hakbang na ito, na higit pang patatagin ang depensa ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea. Sa kabuuan, ang mga pagbabagong ito, ay nagpapakita ng malinaw na shift ng Philippine Army, mula sa tradisyonal na depensa sa lupa,
tungo sa isang modernong hukbo, na may kakayahang protektahan ang bansa sa lupa, himpapawid, at karagatan. Kasama rito ang pag-upgrade ng artillery force structure sa isang multi-domain artillery command. Pag-target ng medium-range hanggang long-range air defense capabilities tulad ng Type 03 Chu-Sam-Kai. Pagperso ng modern artillery assets tulad ng K239 Chunmo, o ang HIMARS MLRS ng Amerika, para sa precision fires. Samantala, inaasahan ng Philippine Army, na ma-deliver ang natitirang 18 Sabra light tanks, bago matapos ang taon. Lumalabas, na nakatakdang magkaroon ng Philippine Army, ng kabuuang 28 Sabra light tanks. Taliwas na ito sa orihinal na plano, na 18 tracked battle tanks units, sa light tank project noong 2021. Ang orihinal na plano ay 18 Sabra Ascad light tanks, 10 Sabra Pandar II wheeled light tanks, 1 Ascad command vehicle, 1 Ascad recovery vehicle. Sa kasamaang palad, batay sa impormasyong lumabas noong nakaraang taon, nakaranas ng mga isyu sa early part ng implementasyon ng wheeled component ng proyekto, ang Pandar II, at may posibilidad itong mapakon sila. Iniugnay ang mga isyu sa pagbabago sa halaga ng proyekto mula sa manufacturer ng Pandar II hulls. Ayon sa mga impormasyong naging available noon, sinuri ng Elbit Systems ang iba't ibang opsyon kasama ang Philippine Army upang maresolba ang sitwasyon. Kabilang umano rito, ang paghahanap ng alternatibong wheeled platform, or maaring gawin na lang lahat na track configuration light tanks. Kung tuluyang ang track na lahat, then aabot nga lahat sa 28 Sabra light tanks ang kabuuang bilang. Maganda nga ito dahil ito ay magbigay ng mas pinasimpleng logistics, maintenance, at supply chain kumpara sa pag-operate ng mixed fleet, na binubuo ng tracked at wheeled vehicles, mula sa magkakaibang supplier. Gayunpaman, hindi pa rin isinasantabi ang posibilidad, na mag-alok ang Elbit Systems ng alternatibong wheeled platform, mula sa ibang European manufacturers. Hindi rin naging madali, ang implementasyon ng light tank project. Naranasan nito ang mga pagkaantala at dulot ng COVID-19 noong 2020, gayon din ang mga disruption na kaugnay ng mga regional conflict, na kinasasangkutan ng Israel noong 2023, at mga sumunod na tensyon noong 2024 hanggang 2025, na nakaapekto sa production timelines at deliveries. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, nananatiling positibo ang feedback hinggil sa Sabra light tanks. Ayon sa Philippine Army, base sa kanilang experience, ang Sabra light tanks ay may mahusay na operational performance, reliability, at kadalian ng maintenance ng mga sasakyan. Pinuri rin ang patuloy na suporta ng Elbit Systems sa pagtulong sa Army sa operasyon at sustainment ng mga ito.